Kinabukasan ay maagang dumating ang parents ni Patricia sa isla para pag-usapan ang kasal nila ni Daniel. Masaya niyang sinalubong ang kanyang ina, habang ito naman ay nag-aalalang niyakap siya. Si Daniel naman ay kasalukuyan ng kausap ang kanyang ama sa veranda. "Iha, are you out of your mind? Why are you marrying that man?" Hindi makapaniwala ang kanyang ina na pinakatitigan siya na inaakala nitong sinaktan siya ng lalaki. "May ginawa ba siya sa'yo? Pinilit ka ba niya? Tell me. Bakit ka nagpunta rito na hindi namin alam ng dad mo? Sobra kaming nag-alala sa'yo, anak." Kulang na lang ay mag-hysterical ito at maiyak ang boses. "Mom, just relax." Natatawa niyang sabi. "Boyfriend ko po si Daniel. Wala siyang masamang ginawa sa akin. Mabait po siya." Pagtatanggol niya sa binata. Ayaw niyang sabihin ang totoong rason dahil lalo lamang itong mag-aalala. Tutal naman ay magaling siyang umarte. Yun ang gagawin niya sa harap ng kanyang mga magulang. Gusto niyang isipin ng mga ito na mahal niya si Daniel, kaya siya magpapakasal. "Ano?" Gulat pa rin ang kanyang ina, samantalang naririnig niyang nagtatawanan na ang kanyang ama at nobyo sa labas ng bahay. Marahil ay may napagkasunduan na ang dalawa. Napatingin sila pareho sa gawin ng mga ito. "See, gusto siya ni Dad." Tukoy niya kay Daniel na kausap nito ngayon. "Dahil kailangan, anak. Kung ang bahay at lupa natin ang rason kung bakit ka magpapakasal sa kanya, kalimutan mo na. Hindi natin kilala ang lalaking yan." Wika pa ng ina. "Mom, okay lang ako. Desisyon ko ang magpakasal sa kanya at hindi niya ako pinilit." Hinawakan niya ang ina sa kamay nito at saka iginiya sa labas kung nasaan ang dad niya at si Daniel, habang hindi pa rin ito mapalagay. Gusto niyang makilala ng ina ang lalaking mapapangasawa niya. May peklat lamang ito sa muka, pero hindi naman ito masamang tao, katulad ng sinasabi nitong monster. Yun kasi ang sinabi sa kanya noon ni Daniel nung una silang magkita, at pinagsisihan niya iyon. "Hi, Dad." Nilapitan ni Patricia ang ama at humalik dito nang marating nila ang bakuran. "Well, iha, nasa tamang kamay ka, kaya good decision na kay Daniel mo gustong magpakasal. Isa pa, anak, matanda na kami ng iyong ina, at syempre, bago man lang kami tumalikod sa mundong ito, ay gusto naming makita ang aming mga apo." Tumatawa na ito nang tumingin ng makuhulugan sa gawin ni Daniel. Pero ang ina niya ay nakasimangot. Halatang ayaw nito sa lalaking pakakasalan niya. Pero marahil ay hindi naman iyon pansin ni Daniel dahil sa presensya ng kanyang magiliw na ama, at nagpapasalamat na lamang siya sa bagay na yun. Doon na rin nag-lunch ang kanyang magulang bago napagpa siyang umuwi na, at kahit anong pilit ng kanyang ina na sumama siya sa mga ito sa Maynila, ay hindi siya pumayag. "Pangarap kong makapag-asawa ka ng gwapo, anak, yung magbibigay sa akin ng maganda at gwapong apo na maipagmamalaki ko sa aking mga amiga. Pero hindi na mangyayari pa yun ngayon." Overreact ang kanyang ina habang niyayakap siya bilang pamamaalam. "I love you, Mom." Sabi na lamang ng dalaga sa ina na inihatid na sa nakaparadang sasakyan bago pa ito mahalata ng mapapangasawa niya. Ano man ang sabihin ng kanyang ina, ay magpapakasal pa rin siya kay Daniel. Nang makaalis na ang mga magulang niya, ay nilingon niya ang lalaki sa kinatatayuan niya. "Ayaw sa akin ng mom mo, but I don't care. Magpapakasal ka pa rin sa akin, sa ayaw at sa gusto niya." Pagkasabi nun ay iniwan na siyang galit ng binata. Napakagatlabi na lamang siya. Naramdaman pala ng lalaki ang pagkadisgusto ng kanyang ina. "Sorry, hindi ka pa kasi kilala ni Mommy, kaya ganun ang naging first impression niya sa'yo." Ani ang nakasunod sa lalaki. Nilingon naman siya nito at huminto sa paglalakad. "Ngayon, alam ko na kung saan ka nagmana. Diba, ganun din naman ang tingin mo sa akin nung una? Isa akong halimaw."
May bahid hinanakit ang boses ni Daniel. I'm sorry, Daniel. Sorry, ganun lang para sa inyo yun. Pero hindi nyo alam na may pakiramdam ako. Ngayon, anong pakiramdam nang magpapakasal ka sa isang halimaw? Panunuya nito na pinutol ang sasabihin niya. Awang ang mga labing napatitig siya sa mata ni Daniel. Hindi siya makapagsalita hanggang sa tinalikuran na siya nitong muli. Ilang sandali rin siyang natahimik sa kinatatayuan hanggang sa napatingin siya sa gawi ni Nanay Martha na nakatingin din sa kanyang gawi. Alam niyang narinig nito ang sinabi ni Daniel. Ngayon ay alam na ni Nanay Martha kung bakit siya magpapakasal sa lalaki. Alam na rin ito kung bakit siya nandito sa isla, na hindi talaga sila totoong magkasintahan ni Daniel, kundi magbabayad siya sa utang ng mga magulang. Alam mo, Iha, mabuting tao si Sir Daniel. Napakalungkot nga lang ng buhay niya, marahil ay dahil walang taong tumatanggap sa kanya dahil sa kanyang anyo. Pero hindi mo pagsisisihang magpakasal sa kanya. Nakangiti si Nanay Martha nang dalhin siya sa isang bodega na makikita sa likod ng bahay. Ayaw naman niyang magkulong sa kwarto, kaya mas pinili niyang makipag-usap na lang muna rito. Nakadama siya ng lungkot para sa lalaki. Pinagsisihan na rin naman niya ang ginawa noon, pero huli na yun dahil nga nasaktan niya na ito. Nanay, wala po bang pamilya si Daniel? Tanong niya. Nako, wala, Patricia. Nag-iisang anak yan ng mag-asawang Ibarra. Ulila na ring lubos, pero sa kabila niya nay, naging matugumpay naman siya. Simula nang maulila siya, ako na talaga ang kasakasama niya. Kaya kilalang kilala ko si Daniel. Pahayag nito. Saktong bumungad sa paningin niya ang maliwanag na ayo sa loob ng bodega. Matapos nitong buksan ng malaking pinto, inilibot naman niya ang paningin sa kabuuan. Halatang alaga iyon ang linis ni Nanay Martha. Pwede bang magtanong, Nanay Martha? Ano nga palang dahilan kung bakit may peklat sa mukha si Daniel? Tanong niya nang nagsimulang mangialam sa mga gamit sa loob ng bodega. Mahabang istorya, Iha. Isang bagay na ayaw niya nang maalala pa. Kumuha ito ng isang album at binuklat. Umupo sila sa mahabang sofa na naroon at ipinakita nito sa kanya ang larawan ni Daniel nung wala pa itong peklat sa muka. At namamangha siya ng titigan iyon. Napakagwapo naman pala ng lalaki na hindi niya inakala. 4 na taon nang nakakalipas. Panimula ni Nanay Martha. Siya naman ay naging interesado at humarap pa sa ginang. First anniversary no ni Daniel at ng kasintahan niyang si Michelle nang maganap ang isang trahedya. Habang nag-aantay si Sir Daniel sa bahay para i-celebrate ang araw na yun, ay sumama naman si Michelle sa mga barkada niya, dahilan para mag-away ang magkasintahan. Nagpakalasing si Sir Daniel at sumali sa motocross. Isa itong tinatawag na racing sport at dito siya nadisgrasya. Nagkaroon siya ng bali sa kanyang kamay at paa. Maliban doon ay nagkaroon din siya ng malaking peklat sa muka. Dumaan siya sa operasyon kaya muli siyang nakalakad. Pero tuluyan na siyang tinalikuran ni Michelle nang makita ang kanyang peklat sa muka. Simula noon, palagi na siyang nag-iisa at nagtago na rito sa isla. Mahabang pagsasalaysay ng ginang sa malungkot na boses. Awang-awa ito sa among binata. Pagkatapos marinig ni Patricia ang kwento tungkol sa likod ng peklat ni Daniel, ay nagkaroon siya ng kakaibang damdamin para sa lalaki. Awa ang kanyang naramdaman. Sa kwarto ay tinawagan ni Daniel ang kaibigang abogado para asikasuhin ang civil wedding nila ni Patricia. Ang nais niya ay next week na iyon gaganapin sa isla. Wala naman siyang ibang maaasahan dahil wala na ang kanyang mga magulang. Nakita niyang excited ang ama ni Patricia kanina, maliban sa ina nito, pero hindi na yon mahalaga sa kanya. Kasal pare. Gulat ang kaibigan sa kabilang linya na si Ricky. Yes, attorney. Wait,
Sino ang babaeng to na muling nagpabihag sa puso mo? Seryoso nitong tanong. Saksi ang kaibigan noong mga panahong iniwan siya ng dating nobya. At alam nito kung gaano niya kamahal ang babaeng yun. Anak ni Mr. Mendez. Tugon niya. Inaasahan niya nang magugulat ito. Kilala din ni Ricky si Mr. Mendez dahil ito lang din ang nag-asikaso upang mapa sa kamay niya ang bahay at lupa ng lalaki. Parang alam ko na kung bakit ka nagka-interes sa bahay at lupa ni Mr. Mendez. Saka ito tumawa ng makahulugan sa kabilang linya. Hindi naman siya napikon. Di man niya sabihin sa kaibigan, alam na nito ang dahilan. Matagal na silang magkaibigan at kilalang kilala na siya nito na kapag nagkaka-interes sa isang babae, nangangahulugan lang na mahal niya iyon. Nang madisgrasya siya noon at talikuran ng iba pa niyang kaibigan, ay tanging si Ricky lang ang natira sa kanya. Nag-iisang maaasahan niya na loyal sa pagkakaibigan nila. Nang matapos silang mag-usap ni Ricky, ay lumabas si Daniel ng silid. Hinanap niya ng mga mata niya si Patricia. 2 palapag ang bahay niya at may 4 na kwarto sa itaas. Kinatok niya ang silid nito na nasa tabi lang din ng kanyang silid. Pero walang tugon, kaya pinihit niya ang siradura. Bakante ang silid. Saan kaya siya nagpunta? Naisip niyang bumaba upang hanapin ito sa labas ng bahay. Nag-aalala siyang umalis ito at iniwan siya lalo na't hindi magandang naging pag-uusap nila kanina. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang kausap ito ni Nanay Martha. Daniel! Tawag nito sa kanya, kaya't napatingin siya sa gawin niya si Nanay Martha, na agad namang nagpaalam na papasok na sa loob ng bahay at iniwan silang dalawa ng dalaga. Aalis tayo. Mamimili ng mga kailangan para sa kasal. Utos niya kay Patricia. Lalabas ka ng isla? Gulat nitong tanong. Iniisip nito marahil ang itsura niya. Marami ng pagkakataong sa tuwing may makakakita sa kanyang ibang tao, ay pinandidirihan siya. Isa na roon ang babaeng to na nung una nilang pagkikita. Bakit? Hindi ba ako pwedeng lumabas dahil sa itsura ko? Naging mabigat ang boses ni Daniel. Hindi niya nagustuhan ang reaksyon nito. Iniisip ko lang naman ang mararamdaman mo, Daniel, kapag nahusgahan ka ng mga tao sa labas. Huwag mo sanang masamain yun. Isa pa, sana kalimutan na lang natin yung nangyari sa una nating pagkikita. Pahayag ni Patricia. Hindi na sumagot ang binata at muling pumasok sa bahay upang kunin ang susi ng sasakyan. Nakasimangot naman ang babaeng sinundan ng tingin ng nobyo. Naisip ni Patricia na hindi naman talaga panghabang buhay na magkukulong lamang ito sa islang iyon. Sana'y maisipan nitong magpa-surgery na lang ng muka para makapamuhay sila ng normal sa syudad. Hindi siya sanay na nakakulong lamang sa isang lugar. Sanay siyang malayang nakakagalaw. Sanay siya sa mga party at vacation. At ngayon nais niyang kasama si Daniel sa lahat ng pagkakataong yun. Pero alam niyang imposible kapag nandito lamang sila sa lugar na to. Pero syempre, hindi manggagaling sa kanyang desisyon na magpa-surgery si Daniel, kundi dapat ay ito mismo ang makapag-decide tungkol doon. Ang ganda ng babae, pero ang pangit ng lalaki. Gwapo sana, pero may peklat sa muka. Ano ba yan? Nakakadiri. Sana lang makatagal yung babae. Sa mall ay iisa lamang iyon sa mga naririnig ni Patricia, na syempre batid niyang naririnig din ni Daniel. Pero dahil alam niya na ang pinagmula ng peklat na yun, ay tila naaawa siya sa lalaki. Kumapit siya sa braso nito habang sinasabayang maglakad ang binata at hindi pinansin ng mga naririnig sa kanilang paligid. Nagtataka pa itong tinignan siya, pero isang matamis na ngiti ang iginawad niya kay Daniel. Pagdating nila sa bahay, matapos mamili ng iba nilang gamit at sa mga kakailanganin sa kanilang kasal, ay sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Si Kathy ang tumatawag. Nitong mga nakaraang araw ay hindi niya sinasagot ang tawag ng sinuman sa dalawa niyang kaibigan.
Nahihiya siyang malaman ng mga ito na naghihirap na sila, kaya magpapakasal siya kay Daniel, malayo sa dream man niya. Pero ngayon, bigla na lang nagbago ang kanyang pananaw. Wala na siyang pag-aatubili sa puso niyang magpakasal dito. Alam niyang matuturuan niya ang pusong mahalin ng lalaki. May mabuti itong kalooban. Dahil sa kabila ng ginawa niya rito noon, ay magagawa pa siyang pakasalan nito. Sinagot niya ang tawag ni Kathy at inimbitahan pa ito sa nalalapit niyang kasal. What? Ikaw, ikakasal ka na? Inaasahan niyang magugulat ito. Ni wala nga naman siyang boyfriend. Sinabi niya na lang sa kaibigan na nakilala niya si Daniel sa isang bakasyon at nahulog ang loob niya rito. Curious lang ako Sino kayang lalaki ang bumihag sa puso ng kaibigan ko? Wait, pwede ba kaming pumunta dyan ni Joyce para naman ma-meet namin yung groom-to-be mo? Excited nitong tanong sa kanya. Oo naman, maganda sa isla. I'm sure magugustuhan nyo dito. Pero syempre, itatanong ko muna sa boyfriend ko. Tugon niya. Napatili naman si Kathy sa kabilang linya na tila kinikilig. Alam mo girl, ini-imagine ko na ang lalaking to. Kilala naman kasi kitang mataas ang standard pagdating sa lalaki. Super gwapo niya siguro. Tumatawang wika nito. Natigilan naman si Patricia. Gwapo naman talaga si Daniel noong wala pa itong peklat. Pero ngayon, hindi niya masabi yun. Hindi siya gwapo, Kathy, katulad ng sinasabi mo. Pero may malaking rason ako kung bakit nais ko siyang pakasalan. Pahayag niya na bumuntong hininga. Natigilan ito sa kabilang linya. Tila nag-iisip. Okay, kung sino man yan, gusto na rin namin. Total, mahal mo naman yata So paano? Asahan mo kami dyan bukas Bye for a while, dahil tatawagan ko pang isa nating friend, okay? Ngumiti na lang si Patricia, bago ibinaba ang linya. Kinagabihan habang naghahapunan, ay nabanggit niya kay Daniel ang tungkol sa mga kaibigan. Nag-alangan pa ito pero sa huli ay pumayag naman. Natuwa siyang ipinadala kaagad kay Kathy ang kanyang address. At kinabukasan ay masaya niya ring sinalubong ang mga kaibigan niya sa pantalan. Katunayan nga niyan ay si Daniel pa nga mismo ang nag-drive para sa mga ito. Tuwang-tuwa naman sina Joyce at Kathy na yumakap pa sa kanya. Si Daniel naman ay sinyanyasan niyang lumapit sa kanila para ipakilala niya ito sa mga kaibigan. Kuyang driver, pakidala nga ng mga gamit namin sa kotse. Utos ni Joyce kay Daniel. Napatingin naman si Patricia sa lalaki na agad tumalima kahit nabalak pa sana niyang pigilan ito. Gosh friend, napakalayo naman kasi rito, pero in fairness, ang ganda ng lugar. Saad naman ni Kathy. Naipinabuhat din sa nobyo ang bag nito. Hindi siya nakaimik na hindi alam ang gagawin at sasabihin. Panay reklamo ang dalawa dahil sa mainit. Palibhas ay sanay ang mga ito sa aircon. Nagkataon pang mataas ang sikat ng araw. Excited na talaga kami sa bakasyon namin rito. Nakausap mo na ba ang boyfriend mo, friend? Na dito kami mag-i-stay ni Joyce hanggang sa kasal niyo? Hindi ba nakakahiya sa kanya? Pasakay na sila sa kotse nang magtanong si Kathy. Napatingin siya sa gawin ni Daniel na nakaupo na sa driver's seat. Girls, si Daniel nga pala. Siya ang boyfriend ko at siya rin ang mapapangasawa ko. Pagpapakilala niya sa dalawa. Kapwa naman napamulagat ang dalawang kaibigan na napatingin sa lalaking katabi niya sa unahan. Hindi makapaniwala at hiyang-hiya. Ano kaya ang magiging reaksyon ngayon ng makilala na ng mga kaibigan ni Patricia ang magiging asawa niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.